Kibuloy! Grabe, ito. UNTV. Hindi kaya nasa Hong Kong si Pastor Kibuloy? Pastor, nandiyan ka ba sa Hong Kong? May nakita akong vlog eh. Kibuloy, nasa Hong Kong, tas may question mark eh, mga kababayan. So, anyway, ang usapin po ito, mga kababayan, yung paglipat po ng mga kaso, no? Nahinain kay Pastor Kibuloy sa Davao na ihain eh. So ngayon po, ipinag-utos na din po na ilipat sa Metro Manila yung mga kaso, no, ni Pastor Kibuloy, mga bossing. Ito po ipapaliwanag kung bakit kailangan ilipat sa Metro Manila yung mga kaso ni Pastor Kibuloy, mga kababayan. Influential masyado at napakaraming resources ang ating respondent sa kaso, no, si Pastor Kibuloy. Talaga naman. Armas pa lang sandamakmak na di ba? Sabi nung una nila sa balita, 6 na lang, 6 kung di ako nagkakamali. 6 o 7 o something like that, yung lisensyado. Tapos sabi, naibenta na daw ho sa mga pribadong tao yung mga ibang Kasi ang inihinala parang, kung di ako nagkakamali, 19 o 18 yung armas nila doon. So sabi ko, kapag binenta na yan sa mga pribadong tao, malabo ng yan. Malabo ng ibalita o malabo ng kalkalin pa kasi mga pribado na po yun eh. Pero isa din po sa pumasok sa isip ko, mga bossing, wala yan. Kumbaga, baka lang yan. Bumili din yung mga yan yung mga alipores ni Kibuloy. Di ba, mga kababayan, hindi po pwedeng hindi mangyari yung ganon. Tapos kinalaunan, nag-surrender pa ulit sila. Sabi ko, akala ko, naibenta na yung iba dyan. Siguro natakot sila doon sa SAP, Special Action Force. Sabi naman, wag kayong matakot, wag kayong mag-alala, mga DDS. Sabi naman, yung Special Action Force na yon wala naman sa Davao City, nandoon naman sa Davao del Norte. Kapag kayong talagang nandito na siguro nandito na yung warrant of arrest o talagang nakita na kung nasaan itong si Kibuloy. 1 hour lang. Hindi kagaya nung manggagaling pa sila sa Maynila. 1 hour, 2 oras, ganun lang. Di ho ba? Tuloy natin, ma-impluwensya daw talaga itong si Kibuloy. Alam naman natin yan. Kaya nga tayo nagtatanong din bakit parang ang bagal-bagal nung PNP ng Davao? Di ba? Bakit parang ang bagal-bagal? Kami po nagtatanong lang din, umabot ng ilang araw na, ilang panahon na. Hanggang ngayon, nagtatago pa din si Kibuloy. Ng Department of Justice na mapanatili ang integridad ng kaso ni Apollo Kibuloy kaya ito ipinalipat mula Davao patungong Quezon City. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, dapat walang bahid ng anumang bias o ng hindi pagiging patas ang paghawak nito. Paliwanag niya si Clavano, kapag nananatili ang paglilitis sa Davao, hindi maaalis ang pagdududa dahil malaki ang impluwensya doon ni Kibuloy. Hindi na. Correct! Siyempre po, mga bossing, madaming galamay din yan. Madaming connection din ho yan, mga kababayan. At madaming pera si Pastor Kibuloy. Di ho ba? Ikaw ba naman, sabi nung nagrereklamo, nagpapabenta ho kasi ng OTAP sa amin. Nagpapabenta ho kasi ng OTAP sa amin. Pinagpapalimos ho kami. Di ba? Wag ka, ang daming pera ng mga namamalimos. Sabi ni Ace Enrak, kaya mga kapwa ko Pilipino, huwag nating hayaan na maubos tayong Pilipino. Chinese ang mamamahala sa Pilipinas. Totoo yan. Kapag pinabayaan lang natin itong mga tawag dito? Mga DDS ang mamuno sa atin. Pasig City, Vance Pogo, gayahin si Senator Vico Soto. Ay, mayor pa lang po si Vico Soto. Baka po tumakbo pa lang ng senator. Boss Mark, sana naging bangag na lang ako para naging matalino ako sa pagsagot ko sa school. Kasi po si Presidente, nila, pinagbibintangan ng bangag. Ayun. Pinagmukhang
duwag tuloy si PRRD. Mamaya pag-usapan natin yan. Tuloy kay Kibuloy. Kibuloy, nasan ka na? Nandiyan ka ba sa doorknob mong diamante? Natin sinasabi na may influensya na po yung mga judge sa Davao. Correct. Pero syempre, para lang manigurado, we have to put the case in an area where it is free from any possible influence. No? Isa rin umano sa ikinukonsidera nila ay ang kapakanan ng mga saksi sa kaso. Una nang sinabi ng abogado ni Kibuloy na maghahain sila ng Baka magurgur kasi yung mga saksi daw ho, mga kababayan, di ba? motion for reconsideration sa Korte Suprema. We will be filing a most respectful motion for reconsideration and convince the Supreme Court that the fear or anxiety perhaps of the Good Justice Secretary that Malabo yan, boss. Malabo na ipabalik yan. there is bias in local courts may be unfounded and Alam niyo po mga kababayan, alam niyo po mga kababayan, kung alam talaga nila na wala silang kasalanan, kahit sa korte ho yan, mga bossing, hindi na nila ipagpipilitan na kailangan dito na lang sa Davao. O, di ba? Unless, kung alam nila, napapabor talaga sa kanila. Di ba? Mga bossing, kahit saan yan, Pasig, o saan? Sa Quezon City, o Marikina, kahit saan. Mga kababayan, unless kung talagang ramdam at alam nila na doon sa Davao, lamang sila. Mga kababayan, ipipilit ho talaga nila yan. Pero nakikita ko hindi papayagan ito. Yung motion nila. substantiated. Sagot naman ng DOJ, karapatan ni Kibuloy at 5 kapwa akusado nito na umapila sa desisyon ng korte. They are free to do what they want. May mga remedies naman po ata sila. Pero ang sa atin, bakit hindi natin gusto na mailagay yung ating yung kaso sa isang lugar kung saan wala talagang impluwensya? Okay, yun nga po eh. Ako naniniwala ako talagang ang habol nitong mga ito yung impluwensya ho, mga kababayan. 'Di ba? Home court nila yun eh. Kaya ako dapat naniniwala ako malinis yang Davao. Mga bossing Chief Amo sir, no? Malinis kumbaga maging patas din ho sa lahat, mga kababayan. Parang ang daming diyan. Ang daming ewan lang ho mga kababayan. Ito ramdam ko lang ayon po at base po doon sa mga balitang naririnig-rinig natin. Sa mga ibinabalita. Parang ang daming irregularidad diyan sa Davao ho. Oh. Tuloy. Pahayag na inilabas ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting, sinabi nito na ang kanilang desisyon sa paglipat sa kaso ay alinsunod sa circular na inilabas ng Office of the Court Administrator noong nakaraang taon. Kabilang na rito ang paghingi ng komento mula sa judge at mga partido sa kaso tulad ng ginawa nila sa kaso kaugnay ng pagpatay kay Governor Ruel Digamo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang Ayan, kung wala talagang kasalanan tong si Kibuloy, harapin nyo doon sa Pasig. Ang dahilan po nila, kaya gusto naming mabalik sa Davao kasi magiging mahal ang pamasahe. No? Magiging mahal daw ho ang pamasahe ng mga nila, nung mga inirereklamo. Ano ginagawa ng private plane ni Kibuloy? Ganon din naman kung sa hindi nga pala lulutang si Kibuloy, Siguro ho, etong si Kibuloy, pugante na habang buhay. No? Kasi siguro, naghihintay siya, kailangan may Duterte ulit makaupo para makalabas ulit ako. Sa nakikita ho natin, galawan ng politika ngayon, mga bossing, medyo matatagalan pa po siguro kung sakali, no? Hindi naman natin isasarado yung pinto. Or baka wala. Di ba? Sabi ni Pedro Cañada, ang duwag, ikaw! Ha, sabay tawa. Ba't naman ako nasali dyan? Ba't ako nasali dyan? Pinamukha lang ni Presidente Bongbong Marcos na duwag yung inyong tatay. Gagalit kayo agad.